Kumusta kayong lahat dyan, mga kababayan? Welcome back sa News Info PH. At eto mga kababayan, no, desperado na talaga etong mga impeachment group, mga kababayan, nitong sila Castro de Lima, Abante at iba pang mga kasamahan nilang mga kababayan, no? Yung mga grupong nagpapa-impeach dito kay VP Sara Duterte ay napaka-desperado na, mga kababayan, no? At ito'y nananawagan na, mga kababayan, na wag umanong ah, hayaang makabalik etong mga Duterte sa kapangyarihan, no? Eto, mga kababayan, sila-sila lang din naman talaga tong nananawagan ng mga ganyan, kababayan, no? Dahil kumbaga sa 100% ng mga Pilipino, nasa mga 0.1 lang naman sila, mga kababayan, no? Eto, nung nakita daw nila ang ginawa ng INC, mga kababayan, ay sabi nila, wag magpadala yung iba sa takot, no? Eto, para silang ah, nanawagan, mga kababayan, sa mga kabobohang ginagawa nila, no? Tingnan niyo, mga kababayan. Eto, panoorin natin itong kanilang punto, mga kababayan, dahil sa kanilang pagkadesperado at mangiyak-ngiyak silang nanawagan na wag hayaang manumbalik sa kapangyarihan itong mga Duterte daw, mga kababayan. Ito, Wag daw panoorin natin. magpadala sa political threat at pressure ang mga mambabatas kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung hindi pa raw kasi gagawin ngayon, baka biglang magbago ang ihip ng hangin. Ako po, mga kababayan, no? Kung hindi gagawin ngayon, baka biglang magbago ang ihip ng hangin, no? Oo, mabaliktad na, mga kababayan, at mga kababayan, ihip ng hangin lang pala yung ganyan, yung mga sitwasyon na yan. No, nagpapakita lang talaga tong mga kababayan na sumasabay lang sa agos dahil nga dito si Marcos yung namumuno at sinakyan nila, mga kababayan. Alam naman natin etong mga to, no, mga kababayan, yung mga pulpul na politikong yan, kalaban din ng mga Marcoses yan. Nakisakay sila, mga kababayan. Yan yung sinasabi natin na yung magkaaway ay naging magkakampi para lang pagtulungan yung isang taong hindi naman nila kaya, mga kababayan. Kahit anong paninirang gawin nila, no? Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Matanggal na sana ang mga kurakot na lider ng bansa. Yan ang panalangin ng grupong nagsusulong ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Papatawa tong mga to. Nagmisa sila kanina sa EDSA Shrine. Huwag po sanang manaig ang takot sa mga political Wag nang banaig ang takot. Ako, pressures. takot ba yun, no? Kung hindi naman kayo yung mga ah, iligalista at durugista at mga kurakot, hindi ka dapat matakot. Political threat. Ang tinutukoy ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na political threat ay ang pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo noong Lunes. Suportado ng INC si Pangulong Bongbong Marcos na tutol na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Isang buwan nang nakatenga sa Kamara ang tatlong impeachment complaint kay VP Yung pagbabalita ng mga bias media, mga kababayan, no, pinasabi nila na suportado, ganyan-ganyan, suportado daw ni PBBM itong panawagan ng INC. Pero kahit anong twist nila, mga kababayan, hindi maalis sa kanilang mga sinasabi na halatang kabado na sila, no? Dahil nga alam naman talaga nila na ang ginawa ng INC, mga kababayan, ay isang pagsuporta kay VP Sara Duterte, no? Kasi kung totoong nakikita ng INC at ng taong bayan na kurakot ang mga Duterte, hindi magsasagawa ang INC ng rally, no? Sino ba naman ang bobong malaking grupo na susuporta sa anti-impeachment kung nakikita talaga nilang kurakot at panggulo yung isang politiko? Nakita talaga nila, mga kababayan, na panggigipit at political anong tawag nito, ang paninira, mga kababayan, ng ginagawa ng administrasyon ngayon. So yun ang nakita ng INC leaders, mga kababayan. Kaya sila nanawagan na tapusin na yung nangyayari ngayon at magkaisa na lang, no? Kasi alam ni mga INC leaders, mga kababayan, na sinisiraan lang si VP Sara Duterte. At alam yan ng mga grupong nagpapa-impeach kay VP Sara Duterte na yun ang totoong
mission at objectives ng INC, mga kababayan, na isa din sa pagtutol sa pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte kasi nga hindi naman talaga tama ang ginagawa nila ngayon dahil halatang pamumulitika lang at paninira. VP Sara. Pero wala pang aksyon ang Kamara. Sa bawat araw na dinedelay natin itong Sa bawat araw na delay natin impeachment complaint, lalong na-embolden si Sara Duterte na mag-violate ng ating mga batas at gusto pang maging Pangulo ng ating bansa. Natural. Bakit? Ang pagsabi ba ng gustong maging Pangulo ay diretso-diretso maging Pangulo ka lang? Iboboto ka, natural election yan. Anong pakialam mo kung iboboto siya ng taong bayan? Ikaw ay isa lang, Percival. Ikaw kung baklang Percival ka, tagilid pa yung bibig mo, no? Tingnan mo, kabayan, no? Itong tagilid na bibig magsalita na si Percival, mga kababayan, ay dapat makinig dito, no? O ikaw, Percival, no? Wala kang pakialam kung tatakbong Pangulo itong si Vice President Sara Duterte dahil yan ang kanyang desisyon at yan ang kanyang karapatan, no? At karapatan ng mga Pilipino ang bumoto. Pakialam, no? Para saan pa ang eleksyon kung takot pala kayo kung sinasabi nyo na marami ng taong bayan ang ayaw at mapa-impeach si VP Sara Duterte, ba't kayo natatakbo siyang presidente? Dapat akala ko ba marami kayo? Sa ngayon, nasa opisina pa rin ni Secretary General Reginald Velasco ang mga impeachment complaint. Hinihintay pa raw kasi kung may maghahain pa ng ika-4 na reklamo. Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante, may basehan ng pag-i-impeach kay VP Sara, lalo sa mga nadiskubre nila sa investigasyon ng Good Government Committee. Kabilang dyan ang paggamit ng kahina-hinalang pangalan sa resibo ng confidential funds gaya ng pangalang Mary Grace Piatos. Sa kabila niyan, Wala na yan, mga kababayan, yung mga pakulo nyo, hindi na yan uobra. Kasi nga, mga kababayan, paulit-ulit na natin sinasabi ito, kung totoong para sa katarungan at transparency sa bayan ang ginagawa nyo, bakit sinisingle out nyo ang iisang tao, mga kababayan? Halos lahat na ng ahensya ng gobyerno ay may confidential funds at ang may pinakamalaking ginastos dito ay itong si President Bongbong Marcos. So bakit nga hindi nyo iniimbestigahan itong si Marcos na history in the making ang kanyang ginawang paggasta ng pondo ng bayan, no? Asa na? Ba't wala kaming naririnig na pinapabayad nyo si President Bongbong Marcos at pinapasagot nyo sa bilyong halaga ng perang winaldas niya sa isang taon lamang, no? ahol na raw sa Pamumulitika talaga itong ginagawa nyo. oras ang Kamara para sa isang impeachment. Halos 10 session days na lang at magbe-break na ulit ang Kongreso, kasabay ng pagsisimula ng kampanya. Kung gusto namang ma-shortcut ang impeachment, kailangan ng 103 na pirma ng mga kongresista para Kailangan nyo ng pirma. Halos walang pumipirma sa kasi nga, ina-assume nyo lang na napakarami na ang gustong maipa-impeach si VP Sara Duterte. Assuming lang kasi kayo, no? Pero pag basihan na yung totoong ebidensya, no? Pag pipirma, wala naman ang pipirma dyan sa mga nyo. Sino ba naman yung pipirma? Kayo lang naman din yung mga pulpul dyan. mayakyat agad sa Senado. Pero sa ngayon, tila malabo raw yan. Mungkahin ni Abante, hayaan na sa susunod na Kongreso ang pag-usad ng impeachment laban sa bise. But we don't have to be in a hurry. Okay? We can investigate more. We could be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment. Ito si Abante, naduwag na rin to. Pero yung mga kababayan, pinipilit pa rin nila kasi syempre, bayad tong mga to Rather than today. Habang si ACT Teachers Party List Representative Francis So nawawala na ng interest yung ibang mga politiko. Nakita na nila gaano kalakas yung INC. Ito namang si Franz Castro, mga kababayan. giniit na ngayon Mangyak-ngyak to, pinasurveillance ng BGMP, no? Isipin mo, no? Representative ka pero pinasurveillance ka na, no? Under surveillance ka na. Ay mangyak-ngyak, mga kababayan, no, nang nanawagan ng kailangan daw bawiin at magpa-public apology yung BGMP, mga kababayan, sa kanilang notice, no, na ipa-surveillance, under surveillance nga itong si Castro. tamang panahon Mga kababayan,
Nakakahiya, convicted kasi 'to, NPA pa. Patalsikin sa pwesto si VP Sara. Hindi rin tayo nakakasigap siguro kasi sa 20th Congress. Kung Itong Castro, mas mabuti pang manahimik ka na lang, paano ka lang sa gobyerno, 'no, panggulo ka lang, NPA ka, 'no? Dapat itong si Castro, mga kababayan, ano na 'to, makulong na 'to kasi convicted naman 'to. ang magiging decision pa rin ay for impeachment, baka magbago na rin. After the mid Ngayon ang tamang panahon para patalsikin si VP Sara Duterte. Ano ba kayo, desisyon niyo lang 'yan, 'no? Kailangan 'yan, dadaan 'yan sa tamang proseso. Yun nga, malabo naman kasing mangyari ang gusto niyong mangyari. Kasi nga, marami ang against sa ginagawa niyo, 'no, Franz Castro. Siguro 'pag ikaw, 'no, ang may gustong magpa-impeach sa'yo, naku po, baka isang linggo lang, wala na, tapos na. Silyado na agad. term election, Sino ba naman boboto sa'yo, dumaan ka nga lang sa party list, no? Niloloko niyo yung tao. Subukan mong tumakbo bilang isang politikong sa senador or kahit ano pang lokal yan, kahit siguro barangay kagawad, dito man nanalo. yan ay presidential election. Kaya baka pumihit. Ganyan, no, nagtipon-tipon pa sila, mga kababayan, nanawagan na, no? Para ano daw, ayon sa kanila, tawag na ito, mga kababayan, no? Ngayon na ang panahon daw. Baka magbago pa ang ihip ng hangin. Grabe, mga kababayan. Nakakatawa na lang itong mga pulpul na grupong to. So ayun, mga kababayan, hanggang dun lang muna yung reaction video natin. Anong masasabi nyo dito sa video na ito, kung saan desperado na talaga itong mga anti-Duterte at grupong nagpapa-impeach kay VP Sara Duterte, no? At yun lang, paki-comment ng iyong reaction dito sa comment section below at usapan natin yan sa next video at para mabasa ng mga maraming Pilipino saan man sulok ng mundo. Maraming salamat at mag-ingat kayo lagi, kabayan, hanggang sa susunod.